Pangatlo, kung may away sa custody, ang guiding principle po is yung best interest of the child. So, pakatandaan po natin na yung kapakanan talaga ng bata ang nagiging primordial consideration ng ating batas at ng korte. So, hindi sinong mas galit, no? Hindi sinong mas malakas ang pamilya at hindi rin kung sino ang mas may pera. Okay po, no? So in your case, I suggest really to consult a family lawyer or a family law lawyer who can really guide you personally in this case. So if you want to know more, follow. Okay, this is one of those questions, no, na natanong sa atin, attorney, kung ginamit ng scammer ang national ID ko para umutang at ako ang nakasuhan ng estafa, may pananagutan ba agad ako? So, ganito po ang paliwanag dyan, no? Kapag ginamit ng scammer ang ID ng ibang tao para umutang o gumawa ng krimen, hindi po automatic na magiging liable yung may-ari ng ID because sa estafa po or yung swindling sa Article 315, kailangan patunayan ng complainant na ikaw mismo ang gumawa ng misrepresentation, ikaw ang tumanggap ng pera at meron kang intent to defraud. So kung wala yung tatlong ito, mahina po yung kaso laban sa inyo pong pinsan.